Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Bulgar? We are here for another episode kung saan meron na naman tayong kikilalaning special guest. Ang panauhin natin ngayong araw na to is a comedian, singer, actress, and author na nagsimula ang kanyang singing career at age 11. She's known for her work in Philippine TV and film. She gained popularity as a live performer in the late 90s and was featured in projects like Mulawin in 2004 and Social Climber in 2025. Mga kabulgar, let's all welcome Marisa Sanchez. Yay! Hello! Thank you very much Uy, for thank you din. gracing our invitation. Nung nag-umpisa lang tayo, yung nag-events tayo dati, di ba? Marisa, let's start our kwentuhan. Sige, ano mga ibubulgar mo Ang sa akin? tagal ko na nakita si Miss Marisa. Pero before that, napapanood ko na sa TV. Pero how did you start your career in the entertainment industry? Singing, 11 years old, di ba? I started first as a dancer. Oo, ngayon, hindi naman malaki ang kinikita ng dancer, lalo na nung araw. Ngayon, ewan ko, mukhang malaki na ngayon di ba? Pero nung nag-singer ako, it was my mom who encouraged me and taught me how to sing. Tone deaf ako noon Hindi ko akalain na magiging singer ako So, it all started there, 11 years old, Bodega City, 1980 yon. I was 11. So, doon nag-umpisa, singer lang ako doon sa orchestra. And then, little by little, naging front act na ako ng mga big stars sa Eduardo's naman, dyan sa may Roas Boulevard. 13, 14 years old na ako noon. Yan, mga binabaka pa ko sila, Dulce, Basil Valdez, Wow. Rico Puno, ganyan. Pero QC girl ka na talaga. Hindi. Paiba-iba Merong Tondo, merong Tambunting, merong San Juan, merong Obrero, mga ganon. Paiba. Palipat-lipat kami ng bahay noon pa. Pero I'm from Ilagan, Isabela. Yun ang probinsya ko. Tapos paano kayo napunta in Manila? Hindi, Manila na kami. Nagpunta kami ng Ilagan, Isabela. Right. Nung parang ang mami ko, nag-decide siya na maging breadwinner ako ng family. Sabi niya, anak, kailangan mo matutuklaw. Because she was a singer. Tapos parang, gusto niya talaga kasi matuloy sa akin yung mga pangarap niya dati na maging professional singer talaga. Oo, yung nasa limelight talaga. Nag-umpisa ako, hindi naman ako artista agad kasi nag-theater ako, pero lagi lang akong on the side. Actor lang ako lagi sa theater. Never naman ako nagbida di ba? Well, until now naman, hindi ko naman nasa talaga maging bida I'm never a celebrated artist. I'm always on the side. Siguro kasi I would disagree as a singer. To begin with, hindi ko talaga gusto kumanta. Gusto ko maging artista lang talaga. Pero, I have this passion in acting kasi I find it so fascinating. When you act, that is not true, that is not real, and you're acting on it, di ba, it's so fascinating. So, talagang gusto ko talagang maging artista. So talagang bata ka pa lang, entertainment talagang gusto. Hindi. Hindi? I wanted to be a lawyer. Gusto kong... Lawyer. Oo. Ang layo. Malayo nga. Oo nga. Pero, wala Kasi breadwinner ka, paano ka magiging lawyer, di ba? So, you have to work. So yun, nagtuloy-tuloy na yun, nag-abroad ako, kung ano-ano ng lugar ang mga narating ko as a singer. Yung pagsasayaw, naunsya mi yun, kasi nga, hindi nga ganun kalaki ang kitaan ng dancer Pero from the time you started singing at 11 hanggang tinur mo na yung mga big establishments in Metro Manila, did you enjoy the journey? No, I did not. I did not enjoy. But, ibubulgar ko na, to begin with, hindi talaga ako masiyahing tao But I want to provide happiness for For other others. people. I'm a very generous person. Yung gusto ko masaya yung iba. Hindi bali nang hindi ako masaya. Hindi ako masiyahin. Ang weird lang, no? So paano ka napasok sa comedy? Pag bata pa ako, mahilig na ako magpatawa kahit papaano. Gusto kong tumatawa yung tao. Gusto kong masaya yung tao. Kasi, it's so hard to be in that sadness that I feel within me. Parang ang hirap kasing magpatawa kung hindi ka talaga... Hindi ko masaya. Masaya? Basta I'm happy if others are happy. Parang kunwari happy kayo, happy ako. Pag tumatawa kayo, contagious lang. Yung gano'n. Pero pag solo na ako, pag nag-iisa na ako, I love the solitude. I don't love the loneliness, but I love the solitude. There's peace There's a certain peace that I feel when I'm alone.
Pero you love Seryoso. to interact with other people. Yes, oo. Yung parang I always wanted to provide happiness for others. Gusto ko maging masaya sila kasi ang sad maging sad eh. Gusto ko maging masaya sila. I don't want them like you guys. I don't want you to experience the sadness that I feel inside. But this is also like curse. You also get disappointed na parang, hindi ko napatawa yun ah. Uy, hindi ko nabigay yung gusto niya. So far, thank God, parang lahat naman sumasaya naman sa akin. Usually yung mga na-encounter ko naman, they're happy people. Parang ganito yan eh, parang hindi totoo yung dapat di ka negative. Hindi, minsan yung negative magagamit ko rin yun sa pagiging positive eh. Yung negativity, you can turn it into positivity. Pero when you're doing your comedy shows, saan mo nakukuha yung mga stories? Like, how do you... So, minsan may skeleton ka. Meron kang, hindi mo kailangang isulat ng buo yung joke, pero kailangan, alam mo lang yung joke, yung ganyan. Kasi, meron silang tinatawag na may oras. Kasi pag wala kang skeleton din sa side mo, na teleprompter, dapat alam mo rin yung mga sasabihin mo, di ba? Yung minsan, mababasa mo yung tao eh. Pag comedian ka kasi, parang automatic may sixth sense ka. Aha. Automatic yun. Pag comedian ka, tingin ko, may sixth sense ka. Pero kasi kagaya sa US, yung may mga comedian na nakikipag-away din sa mga audience. Like, pag nagkakapikunan sila, I don't know if you've encountered that. Hindi naman. You still have to be professional kasi. You have to get away with it. Kasi, Right. first of all, yun lang yung kaaway mo, wala namang pakialam yung ibang Iba, audience. yes. So, wag ka nang mag-create ng scene. Be the bigger person. So, through the years, natutunan ko yun to always be the bigger person. Pero, noon pa, na ako talaga, I always want to provide laughter for everyone. So yun nga, Miss Marisa, so before you became mainstream, naging mainstay ka sa Calesa Bar. Oo. How was that Bar experience? Hyatt, diba? Yeah. Sa Ross Boulevard yan. When I auditioned there, it was my cousin who urged me to audition. Subukan nga natin mag-audition dyan sa Hyatt Calesa Bar. Kasi, nag-solo artist na ako, hindi na ako yung banda-banda. Kasi yun yung uso dati. Puso dati, mga Paula Abdul, Janet Yes, Jackson, oo. yung sumasayaw, kumakanta, diba? Tapos biglang uso na ulit yung mga lounge singers, mga Correct. sultry singers. Dapat kasi, pagka lounge singer ka, dapat sultry ka, dapat sexy ka. Tapos sabi ni Rudy Francisco sa akin dati, you want to audition? Yes po. Okay, but we only accept mga singers na, alam mo na, ganyan. Yung typical na... Sexy. Correct. Oo, ganyan. Unless you sound like Barbra Streisand, sabi nila sa akin. So, syempre, medyo na-intimidate ako, pero sabi ko, I wish you could listen to me first. When Rudy Francisco heard me singing really good, sabi niya, sige, hired ka na. Nilagay nila ako ng Friday kasi maraming taong Friday eh. So, okay naman, nag-boom ako. Kaumpisa pa lang ako ng stand-up noon. Nilagay nila ako ng Monday kasi ang Monday walang tao. Nag-boom ako doon sa Calesa Bar. Tapos nag-Sulu Hotel ako. When I started Sulu Hotel, that's where I met Pepe Pimentel, the late Pepe Pimentel. Sabi niya, gusto mo mag-host ng Family Kwarta o Cajon? That's why. Yun, doon yung first appearance ko ng television. Meron akong experience sa theater. So, nung first appearance ko sa television, grabe, ang laki ko gumalaw. Alam mo yung... Kasi theater eh. Oo, Theater. oo. Yung ibang kasamahan ko sa Valiente nun, medyo na-off sila sa akin. Parang hindi nila ako masyadong type kasi nga, ang laki ko gumalaw, yung ganyan. Sa TV kasi, iba kasi yung artihan sa TV eh. Maliit lang, natural lang, parang ganyan lang, nag-uusap lang tayo, ganyan. Sa theater kasi, ang daming hand movement. Parang, kumusta na kayo? Mas OA talaga. OA. Kailangan makita ka ng audience sa likod eh. Oo. Tsaka hirap ako umiyak. Kasi nga sa theater, papracticein mo yun eh. May theater kasi practice every day. So, automatic, pagka actual na, magaling ka na. Hindi ka na yung magdali ka ng umiyak kasi na-practice mo. Correct. So Marisa, after leaving the bar scene in 1999, naging solo performer ka and then you entered the television. How was that adjustment for you? Was it challenging? It was. May mga times na naiinis sila sa'yo kasi hindi ka pwede na ganitong araw, hindi ka pwede na ganitong days kasi meron ka ng nasagutan na corporate event. Yun din ang isa sa dahilan kung bakit
hindi rin ako masyadong natatype pa ng mga production. Kasi di ba, lagi akong hindi pwede, mahirap yung adjustment. Mamimili ka yung love mo o yung kung saan ka mas malaking kikita. Kasi as a character actress, hindi naman malaki ang kita ko. Pero pagka nag-show ako, dun lang malaki. Mas malaki. Did you ever feel that na parang hindi ka na-appreciate ng industry the way that you dapat na I wanted deserve? to. Yes. Honestly, ayoko maging bida din. Kasi yung expectation, Right. Yes. mataas Mataas. Oo. I never wanted to be popular. I just wanted to be known. I don't want to be prevalent. Kasi, ikaw yung sasandalan Ang hirap noon. Hirap talaga. So ako, I am contented in the way things are in my career. I am happy sa posisyon ko na hindi ako bida. Longevity ang gusto ko. Of course. Parang ngayon, syempre nalulungkot ka, di ba? Wala kang taping, wala kang shootings. Hindi ko na mabanggitin ko sino. Hindi siya actress, pero vlogger siya. Tapos ang followers niya millions. Tapos pinagpipilian between me and her. Hindi na talent. Ilan ang followers ni Marisa? Yes. Tapos, ilan ang followers ni siya? 1.2 million. Kunin natin siya kaysa kay Marisa Sanchez. Magaling ako Tama. Totoo. Magaling ako artista Bakit hindi ako? Di ba? Yung followers mo, ito lang Yung followers niya yan, ganun nga. Yun ang isa pang dahilan kung bakit wala akong tapings and shootings. Pero ano bang pinaka nagustuhan mo? Like, if I'm gonna make you choose between like singing, Acting! acting, Acting! talaga. Acting talaga. Sa lahat, acting. Pero you think you fulfilled your mom's dream? Kasi di ba? Somehow. I am not a celebrated artist, but somehow, alam mo yun, si ano, at least, ang pangalan ko, si ano. Di ba na akong matawag na Ellen Adarno, kaya Bea Alonso man lang. Si Bea Alonso. Kaya pag tinatanong nila ako, si ano, ano nga pangalan mo? Kilala ka namin Bea Alonso po. Ganito, tumatawa na sila. Ganun lang. So you released your first album at year 2000. Year 2000. And then, Pinaykan 2000 ang title. Andrew E. ang nag-produce. right, and then, sinasundan ng 14. Yun yung legacy album ko na sabi ko, I think this is going to be the first, the second and last na legacy album. Kasi parang napansin ko, mga singers, puro birit-birit na lang. So sabi ko, maglo-low-key ako dito. How involved were you in doing that album? I was really passionate about it. Kasi sabi ko, ito yung may iwan ko sa anak ko. I composed a song there entitled 18. 18 yung title ng song. Pang-debut. Oo. Tapos, kinanta ko doon yung mga low-key na pampatulog. Alam mo yung mga masasarap sa tenga. Lahat slow. Yung pang-relax. So Marisa, last February you had your Valentine's concert. Oh. How was that? It was tiring kasi na-pressure ako talaga doon kasi back Comeback. concert ko na kailangan, sabi ko, ma-cater ko lahat. Yung alam mo yung mga usong mga TikTok ginawa kong slow, yung mga Opalite, yung mga kanta nila Taylor Swift na Opalite ginawa kong slow. Tapos yung mga mababagal na songs na sikat, mga TikTok na sikat, ginawa ko namang So through the years, paano yung naging maturity and transition mo, especially being a live entertainer? Kasi Alam mo, by God's grace, talagang I owe it all to the Lord. Hindi naman niya ako pinababayan in terms of wisdom. Kasi yun lagi kong prayers. Sabi ko, Lord, magsushow ako ulit. Grant me the wisdom. And minsan, yung strength nga nakakalimutan mo kasi parang alam mo ng automatic you have the strength when you are on stage kasi di ba parang biglang yung adrenaline mo naman talaga magkakaroon ka pag nasa stage ka so wisdom na lang kasi isang mali mo yari di ba kasi pwede ka namang umupo pwede ka namang nakatayo lang di ba hindi mo kailangang mag-exert talaga ng effort ang live performances talagang kailangan witty ka kailangan yung utak mo mabilis. Yes. Ganyan. So, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon tungkol dyan. Pero, nasa na ako ngayon, online live selling na ako sa Mika's Closet, sa ate ko. Yan. Ang problema ko naman sa online live selling,
yung comedy ko, hindi pwedeng mawala. Nandun pa rin dapat yon. Kasi kilala ka ng tao. Oo. So, nahihirapan ako. For example, ganyan, di ba? Kinakausap mo yung audience Correct. sa camera. Kung nagla-live ka, iibahin mo pa, hello, magandang hapon sa lahat. So, eto na po kami sa aming live selling ngayon at sana po imahin niyo po yung mga ibang damit. And people recognize you. Hindi, kaya sinasabi ko sa kanila, pasensya na po kayo kasi iniiba ko po ang boses ko ngayon. Kailangan po ganito modulated po ang ating voice ngayon kasi syempre po, this is live selling at magandang hapon po ulit. Welcome to Mika's Closet Live, your choice of clothing. Ilang hours to normally From 7:30 to 12. Wow! Tagal! Ay, not 12, sorry, 11. Pero alam mo, hindi mo mararamdaman Oh, yeah. nag-live selling ka. Hindi, kasi ang laging sana in-mind niya itong Correct. Sana in-mind ito. Mind niyo po ito, mind niyo ito. Lord, sana in-mind ito. Yung ganun ako. So, in-mind niyo na po ito na can fit up to 44. Tapos, tignan niyo po, ang ganda po ng talent. Tignan niyo ang Mika's Class. Tignan niyo, di ba nagbabouncing? Mga ganun ko na rin, mga ginagawa mo. So, ngayon, habang nagmamind sila ng gawa, hindi mo na nararamdaman yung Oras. Alam mo, nung naging matanda na ako, dito ko na isang buhay yung pagiging born again Christian. Hindi ko yung nasasabuhay, alam mo yon. So before, yung relationship with God wasn't very close. No. Tapos yung parang, pero may guilt feeling ka. Yeah. Oo. Parang kasi pag born again Christian ka, meron kang guilt feeling naman eh. Kaya lang hindi mo talaga nasasabuhay. Kaya Yossi ka. Dati Yossi girl ako. Yossi ako. Naku, nagkasalanan mo sa Panginoon. Lord, you're a merciful God. You understand? Yossi. Tapos yan, may consequences eh. Yun, magkakasakit ka, nag-pandemic, nagkasakit ka, yung ganyan. Doon ko na-realize lahat na, Lord, noon, tagal ko nakakayab, tagal ko ng born again Christian, pero hindi ko naman naisa sa buhay. Diba? Tsaka, diba sabi niya, huwag kang mag-worry, mag-trust ka lang sa Lord. Pero hindi ka naman talaga nag-trust kay Lord. Sinasabi mo lang, you have to trust God. Hey, you have to, ganun ka lang. Pero actually, ikaw, hindi mo naman ginagawa. Especially pag may mga bills ka na, ma-anxiety ka na eh. I mean, oo, diba? trust the process, but sometimes it's hard. What do you do? I just pray. Lalo na pagka, Lord, nakakalimutan naman ako sa'yo. Di ba nakakatawa? Nalilimutan mo na meron kang sinasandalang Panginoon, di ba? Paano if your prayers don't get answered during the time you want to get answers? Okay. Minsan, pagka nasa bondage ka ng sin, tapos meron kang hiningi sa Panginoon, hindi naman ibibigay sa yan if you are in a bondage of sin, di ba? Pangalawa, pagka kunwari, hindi niya talaga will para sa'yo yun, hindi niya ibibigay yan sa'yo kasi it's not for you. Mhm. Mas alam niya kung anong dapat ibigay sa atin. Pangatlo, it's a consequence. Baka meron kang nagawang mali. Pag pinaparusahan ka ng God, hindi dahil gusto ka niya parusahan. Yeah. Mahal ka niya. Di ba? You only have to accept Jesus in your life and in your heart, and everything will follow. You have eternal life. When you die, you go to heaven. Yun lang talagang masishare ko sa inyo because it's a truth. Diba? Ms. Marisa, so kilalaan namin again, paulit-ulit, singer, actress, comedian, very talented performer. Yes. But you're also an author. Oo. So you released Ganda yan. your book, My Farewell Slam Book. Yes. Oo. What is it about? It's about celebrating life. Pero ang dami nagkasabi. Morbid eh, no? Correct. Oo. Nag-start siya nung pandemic, nung nakikita ko ang tao, parang kausap mo lang sa phone, biglang namamatay na kinabukasan. Kasi nga, dahil sa COVID, di ba? Yeah. Sabi ko, ang bilis ng life. Ganun pala ka fragile ang life, di ba? Alam natin na life is short, pero hindi natin ma-feel na short ang life. Yes. Di ba parang tayo, huy, ano ka ba? Huwag ka nagsasalita, di ba ganun tayo lagi? Pero hindi, we don't know. Pwedeng mauna ako, pwedeng mauna yung cameraman natin, pwedeng ikaw, siya. Yeah. Na wala yan sa age, ha? Wala yan sa age, nasa will ng Panginoon yan. Kung talagang time mo na. So sabi ko, kung meron akong mga sinulat, di ba? Titignan mo yon. Okay, so ito yung gusto niyang damit. Ito yung gusto niyang picture. Ito yung gusto niyang shoes. Ayaw niya pala ng may shoes. So yung jewelry daw mapupunta kay Totoy. Yung mga gano'n, alam mo yon. So kahit sad na sad ka, meron kang guide. Right. Yes. Kung saan ako cremation ba ako, anong ilalagay sa tombstone ko. Yung mga ganun ba. I know it's morbid, but it's
reality of life. Oo nga. Pero ano talaga So, yung ginawa kong message? journal. Ano yung Actually, it's more of a message? journal eh. It's more of a Journal journal talaga eh. siya. Parang, ito yung gusto kong flowers, yung mga ganyan. It's a short-lived life, di ba? We really just have to be prepared. Yun lang. May pagka something comedy pa rin yung ano o hindi. It's how you take it. Okay. Depende sa'yo, di ba? Ako kasi, pag nagsusulat ako doon, sinasabi ko talaga na, ganito ha, bigyan niyo ako ng ano, gusto ko festive. Ayoko ng sad, gusto ko festive. Tapos, ito yung mga pagkain na, huwag niyo titipirin yung tao sa food, yung ganyan, pakainin niyo talaga. Gusto ko may entertainment. Mga ganon. What do you think is your biggest achievement? Hindi naman ang yumaman eh, pero gusto ko yung anak ko, mapapangasawa niya, bukod sa mayaman. Mukhang pera talaga. Sabihin na nilang mukha akong pera. Gusto ko talaga mapangasawa ako mayaman at saka God-fearing. Right. Oh, God. Yun. Oo, hindi pwedeng mayaman lang tapos walang alam mo yun, hindi authentic ka. Ayoko nang mahirap. Sorry pasensya na kayo. Mukhang pera na ako, mukhang pera. Kasi naniniwala ako na ang isang masipag na lalaki, yayaman yan. Correct. Oo. So pag sinabi ko mahirap, tamad yan. Yes. Hindi naman bilyonaryo, hindi naman gano'n. Basta mayaman. Yung mapapakain yung anak ko 3 beses ang araw. Tapos gusto ko yung anak ko aligned with God. Yung dapat makahanap siya ng Bible-believing man. Yun yung, parang sa akin yun yung greatest achievement ko. Hindi ko rin alam, baka mauna pa nga mamatay ang anak ko kaysa sa akin di ba? Can you say na yung anak mo yung main source of happiness? Yes. And she is the reason of my existence. She is my overflowing love. So, paano na iba yung life mo when you became a mom? Nawalan ako ng gana sa love life, yung mga boyfriend, yung mga ganyan. I maintain my single blessedness. Hindi na ako nag-asawa after my marriage, my second marriage rather. After noon, hindi na ako nag-asawa. If you want to be remembered by the Filipinos or the audience, how would you want to be remembered? I want to be remembered as somebody who provide happiness, somebody who works hard as an artist, and then number 3, yung I want people to know God because of me. Yun, yung parang you bring people closer to God. Tapos ako yung dahilan. Yun yung ano ko, parang greatest achievement ko. Marisa, sa sobrang dami ng career na pinasok mo, meron ka pa bang career or may gusto ka pa bang gawin sa life mo na hindi mo pa nagagawa? Ganun pa rin babalik ako sa acting pa rin. Sa acting pa rin Oo, talaga. gusto ko talagang, hindi ko nga maintindihan Sana talaga dumami yung followers ko. I'm not the only one in it. Yeah. Diba? Tayo lahat. Yun ang gusto natin. Dumami yung followers natin. Yeah. Kasi wala kang magagawa. Ito na yung mundo ngayon. It's the end times actually. Having said that, if there's a message na gusto mong sabihin sa industriyang kinalakihan mo, nagbigay sa atin ng hanap buhay, ano yung gusto mong sabihin? You do not omit God in your relationships, in your career, in your work, in your jobs. You do not omit God. Hindi mo pwedeng ibaliwala lang ang Panginoon. I mean, whether you're an atheist or you're a Catholic, you're a Protestant or Buddhist, ang masasabi kong message talaga sa lahat. I mean, bravely, I will tell that Jesus is the true God. Any advice sa mga aspiring performers na gusto pumasok sa entertainment industry? You know, if it's for you, it's for you. You just don't stop reaching your goals and your dreams. You just pursue it. Because if it's for you, it's for you. Miss Marisa, sobrang bitin yung oras. I know, Thank right? you. Thank you very much for being here. But again, thank you very much. Thank you. Thank you so much. Ang ganda-ganda mo. Dapat nag-artista ka talaga. To all our viewers, we'll see you again next Oo time. nga. Bye-bye. Bye!